Best free lang to. Sa 3-4 na registration sa DOT, kasama na yung best. Separately sold. Okay, 600 yan. 600 pesos. Okay, tapos shoutout nga pala kay Master. Sorry, forgot. PJ. Mr. Pogi. Wait lang. Sige. Shoutout kay Ma'am Jackie Ables. Yan, marami pong salamat sa Best Philippine Loop Adventure Tour na best. Sobrang helpful nito, especially sa mga naglo-loop, no? Mga checkpoint naglo-loop. Ayun, talagang kinikilala ng mga pulis yung mga Philippine Looper. Kaya maraming salamat at nakakatuwa lang din. So yun, idol, babali pag yung t-shirt, kasali na yung t-shirt, Master. Kasali yung t-shirt. Free yun, inclusion, dalawang t-shirt, isang passport, dalawang Philippine Loop sticker. Yun na. Yung dinikit ko sa helmet. So ang gagawin lang natin is parang may group, may Facebook group yata sila. Facebook group. Yung lahat ng mga every daily rides mo update mo doon, no? Required siya kasi para ma-monitor din ng ibang administration kung saan ka na banda. Saan yung participant. Kasi ano rin yan sila concerned din sa safety, no? Sa safety. Kaya yun yung main purpose kung bakit kailangan mag-post daily. Okay, tapos yung kagandahan nun may certificate. So ibig sabihin legit yung legit. Pero kailangan ba Master, kailangan ba na talaga sa Strava or any apps? Ayun, buti na tanong mo. Yes, kailangan meron kang GPS tracking device like Strava, cyclocomputer, ano bang meron, Relive. Relive, yung isa, sino yun? Kumot ba yun? Kumot, yes, pwede rin. As long any GPS tracking devices na ma-record yung rides mo, yes, pwede siya. So, in my case, ang gamit ko is Strava through my cyclocomputer. Okay. So, dun yun, naka-record yun. Kasi kailangan din nila yun. So isang app lang, no? Isang app, pwede na isang app lang. Pwede naman kung diskumpiyado ka, gusto mo talaga ma-record, pwede ka mag-provide ng dalawa para serve as backup. Backup lang. Kasi yung nakausap ko si Jocelyn Momo, sabi niya, dalawa yung cellphone niya. In case daw na yung isa, that is dalawa ba ma-record talaga kasi dalawa. Mga kabiyahe, ako hindi naman lahat nag-i-Strava, so baka may ma-offend. Ito lang kasi if it's not on Strava, it didn't happen. Yun nga. Actually, yung si PJ the Friendly Biker, dami siyang nakalaban. Pero mga karaniwan, mga foreigner, kasi nga hindi nila alam yung ruta ng Pilipinas. Yan nga. Kasi mga kabiyahe, paano ko nasabi na if that in Strava, it didn't happen? Kasi yung Strava or any GPS tracking device, meron yung data analysis na tinatawag. Ibig sabihin, dun mapapatunayan na talagang binike mo. Binike mo. Hindi ka sumakay. Hindi ka sumakay. Correct. Marami akong kilalang ganyan na dinadaya, sumasakay. Sabihin, napunta sa ganito. Pero sinakay pala. Ang maganda, pag meron kang Strava, meron kang ebidensya, meron kang resibo. Ito, pakita mo. Ito yung takbo. Ito yung data analysis ko. Makikita mo, di ba? Ibig sabihin, hindi madadaya. Hindi na madadaya. Kita man yung record mo. Yes, correct. So yung kagandahan nun. Yun nga, maganda mag-Philippine Loop. Pag ilang days na ngayon, Pastor? 17 days. 17 days, grabe. Tapos sa 17 days, may 3 day off. Day 3, tsaka yung day... Pahinga, siyempre pahinga ka din. 13, 14 ko, ayun, pahinga ako. Pahinga, tapos laba. Ganun. Naglalaba. Minsan pagka wala na ako masuot, sa hotel na ako naglalaba. Tapos pagka sinampay ko at kinabukasan, hindi natuyo, mabalutin ko yun. Tapos pag nag-lunch ako, siyempre, tirik yung araw. Bibilan ko yun. Habang kumakain, nagpapatuyo. Diba? So, Master, yung next target mo dito, from Jansan, saan yung next ikot mo? Didiretso na ako ng Cotabato City. So, dadaan ka dito sa Marbel. Coronadal City. Tapos diretso ng Isulan. Tacorong City. Pag ganun yun, Coronadal, pababa ganun. Tacorong, tapos Dato Paglas, parang ganun pa. Diretso ka ng Kidapawan. So, tansya ko mga nasa 180 mula dito, no? Parang mga ganun. Kung galing ka dito na-try namin yun. Kung Cotabato City, na-try naman dyan sa Cotabato, 200. 200? Oo. One shot nyo yan? One shot, 200 namin. Ano oras ka nag-ride out? Mga 5:30. Dumating ka dyan, mga alas 5 din ng hapon.
So ang ano mo from Cotabato ka magpapahinga. Tapos diretso ka ng Marawi. No. Di pa. Hindi na ako magmamarawi. Dito ka na dadaan sa parang na. Rekta Pagadian. Dito na. Hindi na ako magsa-side trip sa Marawi. Okay. Kasi yun nga, medyo tight na yung budget. Kasi yung first 10 days ko na-over budget ako. Kasi ang budget ko dapat 1,000 pesos per day. Ang nangyayari minsan maabot ng 1,500. Tapos may time din na napagastos ako ng 1,800. Kasi yung natulugan ko na medyo, wala na akong choice. Medyo mataas din. Mahal. 1,000, 12 hours. Yung shout out nga pala sa mga yung mga tropa natin ng mga siklista lalo na sa Mindanao. Kung makita nyo si Idol, i-monitor nyo lang yung page niya, paki-like ng page niya para malaman nyo rin. At saka at least matulungan din natin yung bisita natin dito. Taga Visayas, pero Bisaya, nakakalam din ng Bisaya. Ayun. Sino ba yung pwede mo i-try ko sa Cotabato, may contact ako. May contact ka doon. Ay i-one shot mo talaga 'yan or i-one shotin ko kasi one shot mo. Medyo gagawal na sa oras Ganito na lang si Idol. I-try mo PM si Jocelyn Momo. May mga contact niya sa Cotabato. Baka at least matulungan ka doon. Mahanapan lang mo ng isang gabi na matulugan, okay na yun. Hindi, sa Cotabato may nag-PM sa akin. Nice. So hopefully, ayun, mamaya ipapalo up ko para sure. At least grabe. Power na power, Ika 17 days, no? 17 days ng pagpipilipin loop. Sa lahat na experience ko na. Lahat ng yung weather condition. Ulan, bagyo, init. Tapos yung terrain ng kalsada, rough road, diba? Pero saan ka nagatulog? Saan? Ikaw, saan ka nagka-pep? Abutan ka ng... sa mga lodging. Okay. Tapos hindi ka pa nakatry sa mga checkpoint ng ganun. Wala pa. Kasi okay lang na hindi kasi ako komportable sa ganun. Pero Master, mag-start ka ng padjak, anong oras? 4:30 ng umaga. Tapos pag magpapahinga ka na, anong oras? Pagka nakarating sa Cotabato. Hindi, yung normal. Isa sa araw dapat magpahinga ako ng alas 5 or alas 3 ng hapon. Anong oras ka nagpapahinga? Pagka everyday end of ng ride? Depende. Ay, ang sa'yo is targeted mo talaga yung next na target ko na destination dito dapat kahit anong oras. Wala kasi akong may itinerary ako actually ginawa. Kaso ang problema na hindi na nasunod. Hindi nasunod. So ngayon nagbabase na lang ako. Dati nagwa 150 per day ako. Pero ngayon syempre naipon na yung pagod. Maaga nalalaspag. Depende pa sa ruta kasi may ahon. Minsan na puro ahon. Saka mainit. Sobrang init. Ang nilaspagan yata ni PG Dubai, friendly biker dito banda sa may Jose Abad Santos. Dumaman siya dito sa may Glan. Para papuntang Davao. Davao yata papuntang Jensan. Nangyari, grabing ahon dyan. Galing kang Davao, diretso ka ng Sulop, diretso ka ng Malita. Sulop. Tapos diretso ka ng... nagmalita pa siya. Nagmalita. Tapos dumiretso sa Jose Abad Santos. Jasiglan. Grabe yung ahon. Yung nakita niya, grabe talaga doon yung ahon yung naranasan niya. Alam ko yun yung pa Jose Abad. Jose Abad Santos. Grabe yung ahon. Sulop ka, kumaliwa ka. Ang layo ng ikot nun. Ilang ikot yun? Ilang kilometers? So kung galing sa Davao, nasa mga 200. 200. Pero ang ahon, nasa mga 27, 25. Parang infanta. Tapos pag pangalawang araw ka pa doon sa Kaburan, diretso ng Jensan, another siguro mga 170, 175, pero ang ahon nasa mga 27. Aray ko. Actually, nasa ko rin yan naisip ko. Pero masakit yun. Buti na lang dito ka dumaan sa Digos. Diretso. Yun nga. Ang oras din, no? Oras. Tsaka yung tight na yung budget. Anyway, Idol, ano yung page mo, Idol? Biyahing Bike ni Mike. Biyahing Bike ni Mike. Share yun, yung mga like. Mahilig kasi ako bumiyahe gamit yung bike at pangalan ko yung Mike. Kaya Biyahing Bike ni Mike. Sige. Idol Mike, Michael Yap. Actually, may kilala kong ano ba? Same lang pangalan mo, bro. So, ayun. Biyahe ni Mike.
Ayun. Salamat idol thank you, Master. Sa natin konting usapan. At least meron akong nalaman ba paano yung magpi-Philippine loop. Lalo na yung pag-register ng DOT. Ayun, bago ka pala mag-register, kailangan meron ka ng itinerary. The whole ride sa buong Pilipinas dapat ganito yung i-submit mo ron kasama yung pag-submit mo. Requirements 'yon. Bali, gumawa ko itinerary, nabot ako 1 linggo. Para malaman mo lang. Tumagal ako. Inahanap ko yung mga murang travelers lodging, target mini hotel. Nasa Google Map lahat 'yan, mga kabiyahe. Makikita nyo kung magkano yung prices. Okay. Kaya doon tayo nagtagal. Sige. Far hindi na nasunod. Pero at least tuloy pa rin tayo sa ating biyaheng bike na malibot ang buong Pilipinas. Yung bike niya andun lang yun sa labas you know. Na ako 2,200 plus kilometers 10 yata. 2,210 kilometers. Tapos yung elevation gain ko 18,000 plus. So that's equivalent of to Everest. Tama. Kasi yung Mount Everest 8,848 meters yung elevation gain. So 8848 times 2 17 plus yun. 18,000 na ako. Parang dalawang nag-Everesting nag-Everesting na dalawa, no? Ganun kayo. Anong team mo doon, idol? Anong master? Anong team mo? Ayun, shoutout nga pala sa team ko, Halo Halo Bikers, at syempre sa Delta Appliances. Delta Appliances. Maraming salamat. Thank you, idol. Thank you. Grabe. Solid. Salamat sa nakutuhan.